Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Good afternoon, GCF family. Today is Connect Sunday and ako po si Bro Rich Pinili. Along with me are the members of the Connect Ministry. Kami po yung workplace ministry ng GCF na nakapokus po sa pag-reach out and for ministering those who are members ng our mga nagtatrabaho po sa BPO industry. So today is our third worship service for today and we are also glad that you are here with us worshiping. So kung kayo man ay naririto sa auditorium or joining us online sa ating pong mga social media platforms, welcome sa ating pong worship service. Mga kapatid, we are living in a time kung saan ang ating bansa ay nakakaranas po ng iba't ibang political and economic turmoil. Marami sa atin ang anxious, nag-aalala para sa araw ng bukas, at kung minsan, natutukso na mawalan ng pag-asa. But as Christians, our response should not be despair, but instead, in faith or pananampalataya. Ang sabi ng Psalms 103, verse 19, it reminds us that the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. So no matter kung anong nangyayari sa gobyerno, sa ekonomiya, God is still sovereign. Siya pa rin naghahari. Siya pa rin ang makapangyarihan. At sabi naman sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So instead of fear, let's turn to prayer. Instead of hopelessness, let us cling to Christ, who is our living hope. And pinapaalala po sa atin ng Galatians chapter 6, verse 2, to carry each other's burdens. So sa panahon ng krisis, hindi lang tayo basta nagtitiwala sa Diyos. We are also called to show His love sa pamamagitan ng pagsuporta sa isa't isa. So, maybe through encouragement, acts of mercy, living in integrity sa gitna po ng mundo na puno ng korupsyon. So, today, habang tayo po ay sumasamba, let us lift our eyes above the chaos of this world and fix them on Jesus, the Prince of Peace. Ipinalangin po natin ang ating pong bansa, palakasin ang isa't isa, at sa ganon tayo po ay magsilbing ilaw at witness ng pag-asa. So, because while the world may be shaken, our God remains unshakable. Let us pray. Heavenly Father, dumalapit po kami sa inyo ngayon. Kinikilala na kayo ang sovereign over all nations. Sa gitna ng political and economic challenges ng aming pong bansa, we place our absolute trust in you. Lord, pakalmahin niyo po ang aming pong mga anxious hearts. Remind us that you are our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Ipinagdarasal po namin ang aming pong mga pinuno sa lipunan for guidance, pagtutulungan, pagkakaisa, at pamumuhay na may integridad. Fill us with hope through Christ, para kahit the world is in chaos, we may stand firm, knowing that our true citizenship is in heaven. May your peace guard our hearts and minds, at habang hayaang magliwanag ang inyo pong ilaw sa pamamagitan namin sa gitna na naghihirap na panahong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ngayon naman tayo dadako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa ating inaaral na aklat sa Jonah, sa chapter 2. Babasahin po natin ang verses 7 to 10. So Jonah, chapter 2, verses 7 to 10. Tayo po'y tumayo at bigyan natin ng galang ang pagbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. When my life was fainting away, I remembered the Lord.
and my prayer came to you into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with a voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang banal na salita sa ating mga puso't isipan ngayong hapong ito. Maaari na po kayo maupo. Tayo mga kapatid ay bumabaybay sa aklat ng Jonah. Sinulat po ng propetang si Jonah, yun ang ating paniwala. At ang ating pong tema dito ay Jonah, our God of relentless grace. Walang kapagurang grasya nang gagaling sa ating Panginoon. At ang mensahe po natin ngayong hapong ito, ang title po ay Ang Kaligtasan ay sa Panginoon. Inawit na po natin yan kanina, ilang ulit. So malinaw po na ito ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong hapong ito. Panatiliin po ninyong nakabukas ang inyong mga Biblia sa Jonah chapter 2, verses 7 to 10, at iisa-isahin po natin yung mga yung tekstong ito mula sa verse 7 hanggang sa verse 10. Marami sa atin mga kapatid ang lumaki sa relihiyon na nagturo sa atin na kung tayo ay magiging mabuti, tayo ay makakapasok sa langit. Ito ang dominanteng kaisipan kahit na ng mga lumaking ebangheliko. Ako po ay lumaking protestante, no? Ang aking pong pamilya on my mother's side ay magmula pa sa aking lolo ay protestante na, no? So, ako ay born into the faith, no? Tsaka lang ako naging born again, no? Pero ako po ay ipinanganak at lumaki sa relihiyong protestante. Pero kahit na gayon po, at kahit na ang turo ng mga protestante o ng mga ebangheliko ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus at hindi sa ating mabubuting gawa, lumaki po ako na ang kaisipan ko, kailangan kong maging mabait para ako'y makapasok sa langit. Hindi ko po alam kung paano nangyari yon. Kahit na tama ang turo sa iglesia, no? Mali po ang pick up ng katuruan. Meron pong mas malalim na dahilan. Alam nyo, ito ang natural na inklinasyon natin. Na kaya natin hawakan ang ating tadhana. Yan po ang mas malalim na katotohanan. Ang gusto kasi natin, kontrolado natin ang mangyayari sa ating buhay dito sa mundong ito. Gusto natin palagi namamanage natin, nakokontrol natin ang lahat, no? Napakahirap nito halimbawa kapag tayo nakakaranas ng karamdaman, no? Ako po, marami po akong sakit, no? Kaya sakit ng ulo po ng aking misis, ang paulit-ulit kong pagrereklamo sa kanya, "Mama, sakit ito. Mama, sakit ito. Mama, sakit din ito. Ngayon namamagana rin ito." No? So walang humpay ng pagrereklamo at panay ang tanong ko sa kanya, ano ba ang pwede kong inumin? Ano ba ang pwede kong gawin? Ano ba? Mabuti na lang po, mabait ang aking misis at hindi pa po ako pinapatay. No? Mga kapatid, ito po ay dahil sa ating naturalesa. Yan ang word na ginagamit ng mga matatanda, no? Ang naturalesa natin. Kasama na nga pala po ako dun sa matatanda, no? So ito po ang word namin, no? Ang naturalesa natin
ay yung ating desire na makontrol natin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. So kung merong suliranin, pag-aaway siguro sa ating mga kaugnayan, sa ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, nangyayari po yan. No? Di pagkakaunawaan sa mga kasama natin, sa iglesia, sa church, kasama sa growth group, kasama sa connect. No? Yung mga bagay na negative, hindi natin makontrol. Pagka ganun po, tayo'y nagugulumihanan. Tayo nanghihina. No? Kahit na po ang issue ng ating kaligtasang walang hanggan, eternal life. Kahit na po yung issue ng eternal life, gusto natin, kontrolado natin. Gusto ko, may magagawa ako para matiyak ko sa sarili ko na dahil sa gagawin ko, ako ay makapapasok sa kalangitan ng Diyos. Kaya po madikit na madikit yung kaisipan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pagiging relihiyoso, pagsisimba sa isang butihing iglesia, Green Hills Christian Fellowship, pagiging miyembro nito, pagiging aktibo sa mga gawain ng ating iglesia, pagbibigay sa mga mahihirap, pagtulong sa mga kapwa. Ang lahat ng ito, ginagawa natin madalas dahil sa ating kaisipan, kapag ito ay pinag-ipon-ipon natin, sa timbangan ng Diyos, mas makahihigit ito sa kasamaan na ating ginagawa. Kung minsan, ang palagay natin sa ating relihiyon, ang daan para tayo ay makapunta sa langit. So, kailangan sumunod tayo sa mga reglamento, mga ritual, mga sakramento, na itinuturo ng inang iglesia. Kasi nga po, ang ating inklinasyon ay kontrolin ang ating buhay dito at ang ating buhay na walang hanggan. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po natin hawak ang buhay natin dito at ang buhay natin sa walang hanggan. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, ang may otoridad, at ang may kakayahan na hawakan at kontrolin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Siya lamang po ang pwedeng magsabing, hawak ko ang lahat. Tayo po, akala lang natin yon, gusto natin ganon, at sa tuwing tayong tinatangka natin na hawakan, kontrolin ang ating buhay, kahit na ang buhay na walang hanggan, ang sinusunod natin ay ang ating sariling kalooban at hindi ang kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Kaya po malaki ang ating problema. Kaya kahit sa loob ng isang church na kapareho ng GCF, na ayon sa Biblia ang tinuturo, na paulit-ulit nating tinuturo, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, dahil sa grasya lamang, at sa pamamagitan ni Jesus lamang. Kahit na paulit-ulit po tayo doon, sa message ng gospel na iyon, meron pa rin nag-iisip na kaya kong hawakan ang aking sariling buhay. Kahit na sinabi natin na dito sa ilang beses sa pulpitong ito, na ang Diyos ang sovereign sa lahat, hawak niya ang lahat, walang nangyayari sa ating mundo at sa ating buhay na hindi niya ino-ordain. Kahit na alam natin yon, pag tinamaan na tayo ng sakit, ano ba ang pwedeng gawin? Ano ba ang magagawa? Ano ang dapat kong gawin? Dapat ba hindi na ako kumain ng karne?
Hindi na ako kumain ng baboy, hindi na ako kumain ng ganito, hindi na ako kumain ng ganyan, o hindi na ako kumain. Period. Nagiging desperado tayo sapagkat hindi natin hawak ang ating tadhana. Itong tinangkang gawin ni Jonah sa kanyang pagsuway sa Diyos at pagtalikod sa kanyang pagkakatawag bilang isang propeta. Itong tinangka niyang gawin na masunod ang sarili niyang palagay, ang sarili niyang kalooban. Ayaw ko, sabi ni Jonah, na mag-repent ang mga taga Nineveh dahil masama silang tao. Masama silang bayan. Pinapatay nilang lahat ng kanilang kalaban, kanilang tinotorture ang lahat ng kanilang tinatalo, kanilang binabalatan ng buhay ang lahat ng kanilang mga bihag. Wala silang karapatan na bigyan ng oportunidad na mag-repent. Yun yung mission ng Diyos sa kanya. Go to Nineveh and call out against their sin. Alam ni Jonah na posible na kung gagawin niya yon, sila ay magre-repent. Alam natin yon kasi, spoiler alert, sa chapter 4, verse 2, sinabi ni Jonah doon, tatagalogin ko na lang, sinabi ko na nga ba, Panginoon kaya naligtas ang ganyang kadaming tao sapagkat ikay mahabagin, maawain. At iyong patatawarin at ililigtas ang manunumbalik sa iyo. Sinabi ko na nga ba Yun ang kanyang kalooban. So tinangkang gawin ni Jonah ang ginagawa nating lahat. Sundin ang ating sariling paraan. So ang sabi ng Panginoon, go. Ang sabi niya, no. Siya ay nagpakalayo-layo, sumakay sa isang barko, natulog sa ilalim ng barko, saka ilaliman ng barko para siya, sa kanyang pag-iisip, ay hindi makita ng Diyos. Ngunit tapat ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi siya pinabayaang tuluyang mapahamak. At mula sa lalim ng kanyang pagkakalubog, itinaas siya at ibinalik sa pagiging propeta. Ang sabi sa verse 6, yun po yung huling verse ng ating pag-aaral last Sunday. Sabi niya, yung weeds were wrapped around my head. At the roots of the mountains I went down to the land, whose bars closed upon me forever. Libingan, ang ibig sabihin nun. Yet you brought up my life from the pit, O Lord, my God. My God, sabi niya. Aking Diyos. Meron siyang kaugnayan sa Diyos na ito. O Lord, tinawag niya ang pangalan ng Diyos. O Yahweh, sabi niya. O Yahweh, aking Diyos. You brought me up from my life from the pit. Hindi siya pinabayaan tuluyang mapahamak. Sapagkat ang kaligtasan ay mula sa ating Panginoon. Ang una nating makikita sa verse 7 ay ang pagkilala ni Jonah sa sariling kahinaan at pagtawag sa Panginoon. Ito rin usually ang dapat mangyari sa atin kung tayo'y makakakilala sa Kanya. Kung tayo ay lumalabag sa Kanyang kalooban, dapat makarating tayo dito sa puntong ito na ang pagkilala sa ating sariling kahinaan at pagtawag natin sa Panginoon dahil alam natin na kailangan natin siya. Ito ang nangyari kay Jonah. Tignan niyo ang verse 7. When my life was fainting away. Siyempre nung sinabi niyang when, alam niyo na may nangyari before that, di ba? Kasi when. Sa Tagalog, ano ba yun? Pagkatapos. Pagkatapos ng ano? Balikan natin ng konti yung kwento. Sabi sa Jonah chapter 2, verses 3 to 6, ganito ang nangyari na kay Jonah. For you, kausap niya dito ang ating Panginoong Diyos, for you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me.
All your waves and your billows passed over me. So nalulunod na siya. Then I said, I am driven away from your sight. Nilayo na siya sa presensya ng Diyos. Yun ang akala niya. Yet I shall again look upon your holy temple. Yan ang kanyang pag-asa na siya ay makakapanambahan muli. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head. So para siyang binalot na para sa kanyang libingan. At the roots of the mountains, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Kaya sabi niya, when my life was fainting away. Kaya naman pala, fainting away. No? So sinabi niya, when, alam natin ngayon, ang lahat na nangyari sa kanya has contributed dun sa kanyang conclusion na my life is fainting away. When my life was fainting away, I remembered the Lord. Yung pong salitang remembered ay ginagamit sa language ng mga Hudyo ng pagtalima ng pangakong tipan ng Diyos sa kanilang bayan. So yung remembrance ay ang pag-aalaala niya na may pangako ang Diyos sa kanilang mga Hudyo. So I remember the Lord. Para niyang sinabing, aking naalala ang pangako ng Diyos sa akin, sa amin. I remembered the Lord. I remembered Yahweh. Yung pong pangalang Yahweh, madalas ginagamit sa Old Testament in a covenantal sense. Kapag siya ay nangangako sa kanyang bayang Israel, ang ginagamit niyang pangalan ay I am Yahweh. I remember the Lord, and my prayer came to you. My prayer came to you. Sinabi na niya earlier sa verse 4, I shall again look upon your holy temple. Ngayon, my prayer came to you into your holy temple. Merong holy temple. Sa verse 4, your holy temple. Ang implikasyon ay yung temple nila sa Jerusalem. Dito sa verse 7, into your holy temple muli. Ngayon naman, ang kanyang panalangin, katulad ng paniniwala ng lahat ng Hudyo, ay pumapasok sa trono ng ating Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat upang makita ni Jonah ang kanyang likas na kahinaan. Alam niyo mga kapatid, tayo ay likas na mahina. Una sa lahat, tayong lahat ay makasalanan at dahil doon, tayo ay may kahinaan. Kaya lang, siyempre, dahil sa ating buhay, lalo na pag nasa BPO kayo, di ba? Kailangan ma-meet yung KPI. Kailangan ma-meet yung objective. Kailangan yung goal na ito ay ma-atim. So, kailangan malakas ang loob. Kailangan hindi mahina. So, sa ating kultura, sa ating lipunan, natural na ipinipilit sa atin ang isipin ng ating sariling kalakasan, ngunit ang katotohanan, tayo po mga kapatid, ay mahina. May kahinaan. Ginawa ng Diyos ang lahat upang makita ni Jonah ang kanyang likas na kahinaan. Gusto niyang lumayo sa Tarshish, hindi siya nakaandar papunta ron. Nagdala ang Diyos ng bagyo. Gusto niyang lumayo sa presensya ng Diyos, o nilubog siya ng Diyos hanggang sa kaila-ilaliman ng dagat. Sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Ginawa ng Diyos ang lahat. Marami ng mirakulong nangyari dito. Nung siya ay tinapon sa dagat, huminto ang unos. Biglang huminto. Biglang tahimik ang lahat. Nung siya ay nalulunod na, nilamon siya ng isang malaking isda. At siya ay nanatili sa tiyan nito ng 3 gabi at 3 araw. Hindi siya nginuya. Ang tendency, pagka pumasok ka sa, well, hindi ko alam to for
out of personal experience, no? Pero kapag pumasok siguro kayo sa lalamunan ng isang balyena o malaking isda, no? Sa ating pong sariling katawan, ang ating pagkain ay unti-unting dinudurog habang bumababa sa esophagus, no? Peristaltic movement ang tawag natin dyan. Pinipiga yung pagkain hanggang sa pagdating sa tiyan. Yung stomach acids, dudurugin ngayon yung pagkain ngayon para siya ay lumusot sa ating mga intestines. At doon ay sinisip-sip ng ating sistema ang mga nutrients. Si Jonah ay nutrient ng isda, pero hindi siya pinahintulutan na mamatay. So nakarating na siya doon sa ilalim ng dagat. Ang dami ng ginawa ng Diyos para ipakita kay Jonah na wala kang kapangyarihan na labanan ang kalooban ko para sa iyo at para sa bayan ng Nineveh. Ganun rin ang gagawin ng Diyos sa lahat ng kanyang hinirang, sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ganito rin ang gagawin ng Diyos sa lahat sa atin na tumatawag sa Kanyang pangalan. Upang sila ay manalig at laging tumawag sa Kanya. Psalm 107, verses 5 and 6. Hungry and thirsty, their soul fainted within them. Pareho nung salita na ginamit ni Jonah. Then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. Alam nyo, yung mga panalangin ni Jonah sa Panginoon ay galing lahat sa mga salmo. Dahil inaral niya to, binasa niya ito, minemorya niya ito. So alam niya yung Psalm 107 verse 5, hungry and thirsty, their soul fainted within them. Sa Hebrews chapter 4, makikita natin ang solusyon sa kahinaan. Ang sabi sa verse 14 hanggang 16, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, ang templo ng ating Panginoong Diyos, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yan ngayon ang ginagawa ni Jonah. Inipit na siya ng Panginoon. Hindi dahil siya pinaparusahan, kundi dahil siya ipinunumbalik ng Panginoon sa kanya. Dahil mahal siya ng Diyos, binibigyan siya ng banal na disiplina upang siya ay manumbalik sa kanyang dating pagsamba sa Diyos. At sa gitna ng kanyang paghihirap, tumawag siya sa ating Panginoon. Di ba gano'n naman tayo? Kung hindi pa tayo pahihirapan ng Diyos, hindi pa tayo mananalangin sa Kanya eh. Di ba? So, sinasabihan tayo palagi ng ating mga pastor, ng ating mga Biblia, na kailangan read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sunday school pa lang, inaawit na natin yan. Pero hindi natin sinusunod yan. Yung read your Bible, bihira natin buksan ng ating mga Biblia. Yung pray every day, lalo na. So, kailan lang kayo nananalangin? Pag kayo nahihirapan. O bakit kayo nagtataka na pinahihirapan kayo ng Diyos? Kung kayo ay kakausap lamang sa Kanya, kung kayo ay naghihirap, di pahihirapan ko kayo para kayo kausapin nyo naman ako. Hindi. Tayo ay malakas. Tayo ay sikat. Kaya natin ang ating sariling tadhana. Pahihinaan kayo ng ating Panginoon upang kayo ay tumawag sa Kanya. Ganoon ang nangyari kay Jonah sa verse 7. Verse 8. Pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan at pananalig sa tapat na pag-ibig ng Panginoon. Tingnan niyo yung verse 8. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Nagbigay ng aral, ng pangaral si Jonah.
Sa gitna ng kanyang pananalangin, nagbigay siya ng isang lesson na kanyang natutunan. No? Na those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Ang pagtawag ng mga marino sa kanilang mga Diyos, nakita natin yun sa chapter 1 verse 5, di ba? Then the mariners were afraid dahil sa lakas ng bagyo, and each cried out to his God. God, small letter G. At gayon din, nung panahon na yon, ang bayang Israel ay palalo at hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Marami silang ibang Diyos-Diyosan. Sabi nga ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jeremiah, sa Jeremiah chapter 2 verse 13, ang wika ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah ay ganito, "For my people," bayang Israel, "have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water." Nagpakilala na ako sa kanila, inilapit ko na sila sa sarili ko, nagpamalas na ako ng aking kapangyarihan sa Israel, pero tinalikuran nila ako at naghanap sila ng sasambahin ng mga bagay na kailangan pa nilang gawin para sila ay makasamba. Hindi sila sumamba sa buhay na Diyos. So nung sinabi ito ni Jonah, those who pay regard to vain idols, yung salita pong vain are empty, no? Empty idols, forsake their hope of steadfast love. Yung pong salita na steadfast love ay napakagandang salita. Hesed, steadfast love, ang loyal love ng Diyos. Ang relentless love ng ating Panginoon. Ang kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kahit na ano pang gawin nating kalokohan, kahit na magpakalayo-layo tayo sa Kanya, hindi niya tayo tatantanan, mga kapatid. Dahil tapat ang Kanyang pag-ibig sa Kanyang mga hinirang. Tapat ang pag-ibig niya kay Jonah. Alam niyo mga kapatid, niisip siguro niyo, wala naman akong Diyos-Diyosan kapareho ng mga Ninevites o yung mga Phoenician sailors. Hindi ako sumasamba kay Dagon, kay Ninu, kay Astoret, kay Baal. No. Protestante nga ako, hindi ako sumasamba sa mga gawa ng Diyos-Diyosan. So wala nga ba tayong Diyos-Diyosan? Alam niyo mga kapatid, ang sarili natin, ang ating pinakamalaking Diyos-Diyosan. Sarili natin. Our greatest idol is ourselves. Bakit? Mahal na mahal natin ang sarili natin. Palagi natin sinusunod ang sarili natin. Palagi natin pinagbibigyan ang sarili natin. Dahil mahal natin ang sarili natin. Mapapansin ninyo na sa Scripture, never kinommand ng ating Diyos for us to love ourselves. Never niya yung kinommand. Sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Hindi niya kinommand na love yourself. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na kailangan i-command. Mahal na natin ang ating sarili. Sobrang mahal natin ang ating sarili. Yung iba sabi nila, hindi, galit ako sa sarili ko. Hindi ako happy sa sarili ko. Kasi, tingnan mo itsura ko, ang pangit-pangit ko. Ang taba-taba ko. Hindi ako pumayat-payat. Hindi ko mahal ang ating sarili. Bakit ang takaw mo? Saan kaya galing yung addiction mo sa food? Di ba dahil sa mahal mo ang iyong sarili? Tayo ang ating pinakamalaking sariling Diyos-Diyosan. At ang mga hungkag na relihiyon ay ang ating pagtangka na abutin ng langit. Hungkag, empty. Sorry, masyado malalim na Tagalog. Yung ibig sabihin ng hungkag, empty, walang laman.
hungkag ang ating ibang relihiyon. Lahat sila ay attempts to reach God. Sabi sa Romans 1:22 to 23 ay ganito. Ang tinutukoy ni Pablo rito at ng Holy Spirit ay lahat ng sangkatauhan. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man. Mortal man, sarili natin. And birds and animals and creeping things. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto nating kontrolin. Kaya gumagawa tayo ng idols ng ating sariling Diyos-Diyusan o ating sarili dahil akala natin kaya nating kontrolin ang lahat. Umaasa tayo sa mga relihiyon na performance-based. Na kapag tayo magpa-perform, ang pangako ng relihiyong yon, kayo ay makakarating sa nirvana, sa utopia, o sa langit. Ang lahat ng relihiyon sa buong mundo, lalahatin ko na talaga, ay based on human achievement. Pero lang isa. Ang pananampalataya na nagmumula sa Biblia. Ang ating pananampalataya ay based on divine accomplishment. Natapos na, nagawa na, nabayaran na. Kailangan lang nating manampalataya. Ang pagbaling sa Diyos ay ang kailangan upang maranasan ang kanyang tapat na pag-ibig. Sabi sa Psalm 31, verses 6 to 7, ay pareho lang nung sinabi ni Jonah sa verse 8. I hate those who pay regard to worthless idols, to vain idols. Worthless, walang laman, hungkag. But I trust in the Lord. I will rejoice and be glad in your steadfast love, your hesed. Because you have seen my affliction, you have known the distress of my soul. Alam kaya ng Diyos na hinahanap ko ang kaligtasan? Alam niya. Gumagawa kaya siya ng paraan para ako ay malapit sa Kanya? Kung kayo ay naririto ngayon at hindi pa kayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus para sa inyong walang hanggang kaligtasan, kaya kayo naririto ngayon, kaya kayo bumisita ngayon, ay dahil gumagawa ng paraan ang Diyos na marinig ninyo ang Kanyang salita upang kayo ay manumbalik sa Kanya at manampalataya sa Kanya. Kung kayo'y nakikinig ng ating live stream, baka iniisip nyo, na-tsempo lang naman ako, pastor. Nagsasurf ako ng YouTube, no? O YouTube. Ewan ko, matanda ako, YouTube sa akin yun eh. No? Sa mga bata, YouTube. Nagsasurf ako ng YouTube, pastor. Nakita ko ang inyong muka. No? Parang nakakatawa itong muka nitong taong to. Pakikinggan ko nga. Gawa ng Panginoon yun, mga kapatid. Upang marinig ninyo ang katotohanan na sinasabi ng Kanyang salita. Pangatlo, patuloy lang dapat ang pag-alay ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat tanging siya lamang ang pinagmumula ng kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, sabi sa verse 9, But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed. I will pay. Salvation belongs to the Lord. Salvation belongs to the Lord. Ang battle cry sa Old Testament. Salvation belongs to the Lord. Ang battle cry sa New Testament. At sa Revelation, sa ating pananambahan sa langit, ang ating aawitin, salvation belongs to the Lord and to our God. Yun ang ating inawit kanina. Tandaan niyo yung awit na yun, aawitin natin yun sa langit. Pag-alay ng pasasalamat sa mahabaging pagliligtas ng Diyos. Napakamahabagi ng ating Diyos. Bakit tayo hindi magpapasalamat sa Kanya?
Pasasalamat lamang ang laman ng pusong aminado na wala silang magagawa upang maligtas. Hanggat hindi kayo nakakarating dun sa punto na alam nyo na wala ako ibang pwedeng gawin para ako'y maligtas. Hindi ako pwedeng magpakabait dahil hindi ako mabait. Hindi ako pwedeng maligtas ng mabubuting gawa sapagkat wala akong ginagawang mabubuting gawa. Ang aking mabubuting gawa ay parang trapong basahan sa mata ng aking Diyos na banal. Sabi sa Romans 3:10-12, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Siguro naman, Pastor, mayroong isang mabuti sa mundo. Wala nga eh. Paulit-ulit si Pablo. At galing yan sa Psalm 14 at galing yan sa Psalm 53. Galing sa Old Testament yung kinote niya. Romans 3:20. For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Si Jonah ay hasang-hasa sa law, pero malayo siya sa Panginoon. Kasi akala natin, by works of the law, pwede tayong maging justified, maligtas. Pero malinaw ang Biblia, for by works of the law, no human being will be justified in His sight. Bakit kaya? Bakit ba ganon? Kasi nga, likas tayong mahina. Romans 8:7 and 8, for the mind that is set on the flesh, tayong lahat yun, is hostile to God, for it does not submit to God's law. Tama o mali? Tama, di ba? Indeed, it cannot, the mind that is set on the flesh, it cannot submit to God's law. It is hostile to God. Lahat po tayo, ito ang ating naturalesa. Those who are in the flesh, tayo yun, cannot please God. Cannot. Bakit kaya, Pastor? Kasi sabi sa Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Pastor, napakasama naman nun. Ganun ba ako? Ganun tayong lahat. Kung mga ngatwiran pa kayo, subukan ninyo. Isang araw. Bilangin ninyo kung kayo'y magkakasala o hindi. O sige, wag na isang araw. Isang umaga na lang sa gitna ng traffic ng EDSA. Subukan ninyo na huwag magkasala. The thoughts of his heart was only evil continually. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Mark 10, Matthew 13. Paulit-ulit, from out of the heart come all sorts of evil. Kaya pasasalamat lamang ang laman ng pusong umaamin dito. Ay, salamat Panginoon at ako ay iniligtas mo. Sapagkat kung hindi mo ako iniligtas, wala akong magagawa. My life was fainting away. I remembered the Lord. Sabi nga ni Jonah. Patuloy lang dapat ang ating pag-alay ng pasasalamat sa Kanya sapagkat tanging siya lamang ang may hawak ng kaligtasan. Siya lang ang pinagbumulan ng kaligtasan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Malinaw ba yun? Malinaw naman, di ba? Except through me. Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No one else and no other name.
except the name of Jesus. Psalm 37:39, the salvation of the righteous is from the Lord. He is their stronghold in the time of trouble. Psalm 50 verse 14, offer to God the sacrifice of thanksgiving. Yun ang ginagawa ni Jonah dito. And perform your vows to the Most High. Hebrews 13:15, through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos at sa Kanya lamang. Hindi po pwede na magmula sa atin, hindi po pwede ating gawin. Ang Diyos lang po maaaring gumawa ng kaligtasan sa atin. Akala ng marami, yung paglapit ko sa Panginoon, kasi nanawagan yung pastor, o sino ang gustong lumapit? May alok na ang Diyos sa inyo, lumapit lang kayo. Sa aking lumang simbahan, sasabayan nyo ng awit ng mga matatandang babae. Lapit, lapit, o kayong napapagal. May kulot pa. Para dramatic. Ginagawa natin yun para maudyok natin ang lahat na lumapit. Tayo ba'y tunay lalapit? Malinaw ba yung no one seeks after God? No one. Paano, pastor? Tayo tumawag sa Kanya. Because salvation belongs to our God. Meron pa magagawa si Jonah sa loob ng tiyan ng balyena, sa ilalim ng dagat? Tayo ba niyang itaas ang kanyang sarili? Hindi. Revelation 7:10, and crying out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Revelation 19:1, hallelujah, sabi dito, salvation and glory and power belong to our God. Siya lamang po nakapagliligtas. Kaya tayo magpasalamat sa Kanya. Pastor, paano ko alam na ako'y ligtas? Manampalataya kayo sa Kanya. Paano ko alam ako'y tinatawag niya? Naririto kayo, di ba? Di ba dinala niya kayo dito? Pinilit ba kayo magpunta dito? Hindi ba kusang loob kayong lumapit? Dito? Hindi ba yun ang pagtawag ng Diyos? Kung kayo ay lumaki sa loob ng iglesyang ito, hindi ba kayo pinalaki ng Panginoon upang marinig ninyo ang Kanyang panawagan? Mga kapatid, ang tanging dapat natin gawin ay ang pagsuko sa soberanya ng Diyos. Sovereignty, ang Tagalog noon ay soberanya, at pagsunod sa Kanyang kalooban. Yun lamang ang pwede natin gawin. Pagsuko sa Kanyang sovereignty. Surrender na ako, Panginoon. Sa iyo lang nagmumula ang kaligtasan. Kung iyong mamarapatin, iligtas mo ako. Alam niyo yung parable ng ating Panginoon sa Luke 18, yung Pharisee and yung publican. Yung Pharisee, nananalangin siya, salamat o Diyos dahil napakabait ko. Pastor, hindi naman ako ganun manalangin. Charot. Ganun ang iniisip natin. Mabait naman ako, Lord eh. Biyayaan mo naman ako. Sino ang nakatanggap ng salvation? Sabi ng Panginoon sa Luke 18, merong isang publikano, isang tax collector, isang BIR examiner, siguro siya ang head ng Big Taxpayers Division, o siya ang revenue officer sa Pasig. Siya ay nasa likod ng templo, hindi siya makalapit, nakayuko ang ulo. Patawarin mo ako, O Diyos, dahil ako ay makasalanan.
Sabi ni Jesus, siya ang na-justify. Siya ang naligtas. Bakit? Humingi siya ng tawad sa akin. Humingi siya ng kaligtasan sa akin. So ano kailangan gawin? Humingi lang kayo ng kaligtasan. And they who call upon the name of the Lord, sabi sa Romans 10, shall be saved. Kung kayo ay wala pa kay Kristo, mga kapatid, lumapit na kayo, hindi ko kayo kakantahan ng lapit. Pero kung kayo ay wala pa kay Kristo, lapit na kayo sa Kanya upang maligtas. Kaligayahan niya na iligtas kayo. Kalooban niya na maligtas kayo. Sapagkat kalooban niya na marinig ninyo ang Kanyang salita, ang Kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Kalooban niya yun. Ngayon na narinig nyo na, lapit na. Lapit na sa Kanya. Tumawag lang kayo sa Kanya at humingi ng tawad. Patawarin niyo ako, Panginoon, isang makasalanan, at kayo'y ililigtas niya. Tumugon na kayo sa Kanyang panawagan na lumapit at magpasakop sa Kanya. Sabi niya sa Matthew 11, verses 28 to 30, "Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Nananawagan siya sa lahat ng dinala niya dito by His sovereign grace upang marinig ang Ebanghelyo. Nananawagan siya sa inyo upang lumapit. Kung kayo naman ay nasa Kanya na. Kung kayo ay nasa Kanya na, magpatuloy kayo sa pagiging propeta niya. Alam niyo ba na ang lahat sa atin ay Kanyang iniligtas upang maglingkod sa Kanya? Kayo ay iniligtas niya hindi para mag-strum ng harp sa isang ulap sa langit. Hindi. Kayo ay iniligtas niya upang paglingkuran siya. Sa paanong paraan? Maging propeta kayo katulad ni Jonah. Si Jonah ay tinawag na maging propeta. Ngayon sa ating panahon, lahat ng kanyang hinirang at iniligtas ay tinatawag niya na ipahayag ang kanyang mabuting balita. Ano ba yun? Yun ang trabaho ng propeta. So ang bawat isa sa atin, mga kapatid, na niligtas ng Panginoon ay propeta na ng ating buhay na Diyos. Magpatuloy kayo sa pagiging propeta niya dahil tapat ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo tumayo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong hapong ito. Kayo nawa ang kumilos sa puso ng bawat isa na naririto ngayon o naririnig ang inyong panawagan. Na sila ay makarating doon sa punto na alam nilang wala silang magagawa para sa sarili nilang buhay, sarili nilang kaligtasan, o sa sarili nilang tadhana. Kami, Panginoon, na iyong binanal at niligtas. Bagaman kami ay hinihikayat mo na manatili sa iyo, kami ay mananatili lamang dahil sa inyong pananatili sa amin. Hindi rin kami ang pagmumulan ng kapangyarihang iyan. Kaya, O Diyos, kayo ang maghari sa puso't isipan ng bawat isa sa amin ngayong hapong ito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.